Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Nagsusubo ang Pilipino doon. Ano ba jurisdiction ng mga tarantadong yun? Ay. Okay. As of June 2025, the Philippine sovereign debt hit 17.3 trillion. As of June 2025 this year, 17.3 trillion. Madadagdagan pa yan. Baka mag-18 yan by end of December. According to the Bureau of Treasury, this translates to 142,000 each Filipino na utang. According to Senator Win Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Finance, 142,000 ang utang ng bawat Pilipino. 142,000 as of June 2025 with the 17.3 trillion debt na by next year, madadagdagan yon. Magiging dagdag na 2 trillion, mag-aabutin tayo siguro ng 20 trillion na utang. Therefore, yung 142,000 na utang about Pilipino, aabot yan ng mga 183,000 per Pilipino. Okay, anong ano yan? Isa yun. Because of $4,440 ang GDP per capita natin. Okay, so, anong significance nun? Bumababa yung ano natin, economic growth natin, nag-slow down to 4%. As of third quarter ng 2025, mas mababa dun sa 5.5% last year on the same period, third quarter. 4%, 5.5%. So hindi natin na-hit yung target natin. Kahit ang target natin, 5.5%, this quarter, third quarter, 4% lang na-hit natin. That's bad. That's an indicator na nag-slow down tayo. Okay, nakaw pa more. Meanwhile, Norway National Savings Account, yung kanilang maharlikapan ng Norway, Norwegian, ang tawag doon, Sovereign Fund. Yung savings nila, yung country, Norway, meron silang $2 trillion. $2 trillion savings. Dami nun ah. In peso, that's 120 trillion pesos. Na? $2 trillion ang savings nila. Savings. Now, every citizen ng Norway effectively owns, may-ari ng $340,000 ang bawat isang Norwegian. $340,000. Kung maganda sana yung pamamalakad ng gobyerno to at hindi ganun yung sandamakal na lista at nais yung maharlikapan, nakadagdag sana dun sa $4,440 natin per capita, GDP per capita. Nasa $4,440 tayo. $4,440. Yun ang tandaan nyo, magic number. Per capita, bawat isang Pilipino may $4,440. Yun yung value ng bawat isang Pilipino. Now, ang Norwegian, meron na siyang pag-aari, in theory, practically, $340,000 ang bawat isa.
Ay, Diyos ko. While ang Pilipino, isa own, pag-ari, own $340,000 ang Norwegians sa tamang pamamalakad. Ang Pilipino owes, oh my God, owes, may utang na 142,000 ang bawat isang Pilipino. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, 17.3 trillion debt. As of June 2025, aabot pa yan ng 18 trillion by year end, tapos nun by 20 trillion by next year, end of next year. So ngayon, 142,000 ang bawat isang Pilipino. Utang. Bawat isang Pilipino, ikaw, asawa mo, anak mo, bawat isang anak mo, apo mo, baby pa lang, dumedede pa lang, nasa tiyan pa lang, may utang na yun. 142,000. So, Norway owns 340,000 per Norwegian. Filipino owes, oh my God talaga, 142,000. Now, yung sa Norwegians, $340,000 ang pag-ari ng bawat isa. Translate to in peso terms, sa 60 pesos, 20.4 million ang bawat isa. Tayo, may utang, 142,000. Sila, 20.4 million ang bawat isa. Hanip, ano? Now, yung natatandaan yung magic number na sinabi ko kanina, 4,440 GDP per capita, i-minus nyo doon yung 142,000 converted, let's say, sa 60 pesos per dollar, 60 pesos, 142,000, convert mo, it will translate to $2,367. I-minus mo yon dun sa 4,440, ang matitira nating neto, kung ang pag-aari natin ay $4,440, that's 266,000 pesos. Ang bawat Pilipino, GDP, i-minus may utang, 142,000, ang matira natin, net worth is 124,400 net worth natin, which is about $2,000. So, yun yung worth ng bawat Pilipino. Doing the math, $2,000 tayo, dahil sa nagkautang, dapat 4,000, di ba kanina? 4,440. GDP net worth. Dahil doon sa utang na yon, ibawas mo doon sa utang, ang lalabas, $2,000. Ang Norwegian, ilan yun? $340,000 ang bawat isa. 2,000, Pilipino, 340,000. Wow, kawawa na yan. Kawawa tayo. So, kailan tayo magkakaroon ng gobyernong matino? Kailan tayo magkakaroon ng mga politikong matino? Kailan tayo magkakaroon ng botanteng matino? May pag-asa pa ba tayo? May pag-asa pa ba tayo? Ewan ko. Kaya nga yung iba revolusyon! Revolusyon! Yun yung sinisigaw ng iba, biro na lang nila, revolusyon. Wala nang pag-asa Pilipinas. Dapat magalit tayo. Hindi pwede itong ginagawa nitong mga politiko natin. Okay. In 1960s, ang Pilipinas, number 2 ng pangalawa tayo sa Japan. Nauna Japan in 1960s. In 1960s to, 1945 nga, tapos ang gera, di ba? So 1960s, nakabangon na kagad ang Japan, number 1 na siya. Tayo, ang tinulong siya ng Amerikano, pati tayo number 2 lang tayo sa Japan. Fast forward, in 2024, the Philippine GDP, gaya ng sabi ko, rank 7 among Asian countries. Nasundan lang tayong Cambodia, Laos, Myanmar, Timor-Leste. Ang number 1 among Asian countries, Singapore, with $93,960,000 GDP. Singapore, 93,960 GDP. Nahanip, ano? Brunei, 37,000. Malaysia, 14,420. Thailand, natalo tayong Thailand, 7,750. Ang layo natin. Indonesia, 4,960. Vietnam, talo rin tayo ng Vietnam, 4,700. Yun, number 7, Philippines, 4,440. GDP per capita,
Ang bawat isang Pilipino worth 4,440. Nakautang dyan yung kalahati. So matira dyan, $2,000. Ang Cambodia, 2005, Laos, 2001, Myanmar, 1194, Timor-Leste, 1450. Huli, Timor-Leste. Now, ano yung ang takeaway dito sa listahan na to? Lahat na nasa ilalim ng Pilipinas, mga kababayan, lahat na nasa ilalim ng Pilipinas. Cambodia, Laos, Myanmar, Timor-Leste. Anong masasabi nyo? Panay nagkagulo dyan. Panay nagkagulo. Panay nagkaroon ng mga ano-ano. Puntahan. Nagkaroon ng gulo-gulo. Kaya, ang lesson learned dito, kayong mga nagbabalak na mga grupo, na mga Pilipino, na mga retired, mga kakabagang, o mga active, na? Kayong mga nagbabalak na huwag dadaan tayo sa constitutional processes natin. Magagaya tayo dyan. Bababa pa tayo. Makamadig pa tayo ng Timor-Leste. Kaya huwag kayong magbe-venture sa mga nag-aambisyon, huwag kayong magbe-venture sa extra-constitutional. Because hindi kayo makakabawi at maraming sanctions ang mangyayari sa atin. At tayo magpapatay-patayan. Because everybody, hindi papayag, ay, manok ko, magaling yan. Ay, manok ko rin, magaling. Magpatayan. Walang katapusan yan. Look at Timor-Leste. Sa ilalim. Myanmar. Andun din, sa ilalim din. Oh. Excuse me. Pabawas ako ng utak eh. Pero may kukuha ng tissue, oh. Sinapos tayo na naman ako. Nawala yung tissue. ko. So, yun yung problema, di ba? Yun yung problema. Yun yung problema. Ano na? So, wag na tayong mag-venture into a extra-constitutional wag tayong mag-venture sa extra-constitutional na paraan. Let's go by constitution. Yun yung problem, di ba? So, no. Wag tayong magkakamali. Kasi bababa tayo, lalo. Mababa na nga tayo, bababa pa tayo. And dahil sa magulo yung nature, baka hindi tayo makarecover. Una yan is, kunyari, extra-constitutional, hindi tayo sumunod dun sa succession na sinasabi, and then magkanya-kanya tayo. And then one coup after the other ang mangyayari dyan. And it's gonna be bloody, and baka magkaroon pa ng civil war. Because you're contending with yung supporters ng mga Duterte. Marami yun. Tahimik lang eh. And then you're contending with kung sino pang mga grupo na nananahimik. Iba dyan, armado. Nananahimik. Na nanonood lang, nagmamasid. And you might spark, halinawa, wag, nakonwood, you might spark a revolution na hindi na natin mababalikan, hindi na natin mababawi. You might spark a secession. May nagtatawag na nga na secession eh, congressman pa eh, na sabi nga eh, magsesid na yung Visayas and Mindanao eh. No. Kaya nga, ang laki ng problema, di ba? And then, tapos titirahin nyo si Congressman Barsaga. Paano nyo titirahin? Gusto niyang mabago Pilipinas eh. Masama ba yun? Mag-ambisyon na mabago ang Pilipinas. Kaya nga, we should have no laws regarding sedition, insurrection, rebellion, because these are outmoded laws. These are laws of colonialism. No? Na trying to bar the Filipino from thinking what is right, what is wrong, and then here you are, babanatan ninyo ng rebellion complex, mga ganun ba? Anak ng toko,
gagamitin nyo against them yung batas when in fact, kaya nagre-revolt yung mga tao kasi may nakikitang hindi tama. Yung expectation nila, hindi nyo binibigay, which is good governance. Yun yung problema. Kaya dapat yung batas na yan, tanggalin. And we will do that. Umikot ang gulong, tanggal yung batas na yan. Putang, PI kayo. PI kayo. Let the Filipino revolt. Let them. Because that will be the check and balance para kayo mga nakaupo. Kung tayo nakaupo, tayo nakaupo. Eh, putya, delikado tayo pagka nagrebelde yung mga tao. Dahil yung magrebelde. Gago kayo. Pare, sinabi na nga magpaganday natin yung takbo ng Pilipinas Dapat ganun ang utak Kung 6 na taong kayo ng may term, unang taon meron na kayong pakikita. Pangalawang taon, mas lalong meron. Pangatlo, pang-apat. Kaya nga pagkabalak ninyong umupo, bago kayo umupo, iniisip nyo na kung anong dapat nyong gawin. Meron na kayong layout. Madam President, Inday Sara, dapat ikaw, bago ka umupo, meron ka ng layout kung anong gagawin. Kasi pagka doon ka mangangapa, pagka umupo ka, by 2028 or by this year or next year, doon ka palang kakapa. Wag. Matatamaan ka doon. You should be ready to assume anytime. And for that matter, anyone who is the Vice President of this Republic, anyone, it could be a Magalong, it could be a Barcoleta, it could be a Padilla, a Bongo, a Bato. Sino pa yung mga gustong mag-ambisyon dyan? Enrique. Joke kayo. It could be Puta, panay sakit ng ulo at it could be sino pa ba yung mga dyan? Si Isko. Can be Isko, it could be si Biko, dami nila Naman magkagulo-gulo sila. Kayong mga nag-aambisyon, be sure that you are consistent with the plan, master plan ng national, ng presidente, and you have your own plan na in the event na kayo biglang umupo, marunong kayo, alam nyo kung paano gagawin. Such that year 1, actually day 1, day 2, day 3, month 1, week 1, week 2, week 3, month 1, may accomplishment kayo. Month number 2, month number 3, hanggang isang buong taon, you have something to show for. Maybe not the infrastructure, at least meron kayo nagawa ng mga plano, meron kayong isang master plan, pero yung mga doable na pwedeng gawin ng isang taon, nagawa nyo na. Quiet. Sinong maingay? Sinong maingay? Sorry. So, ganun yung yun yung dapat, hindi yung pupunta kayo sa mami yung aso. Pupunta kayo doon sa pwesto, hindi kayo ready? Bakit naman yun? Kayo kakapa-kapa kayo, tapos epal-epal na, ganyan-ganyan kayo, wave kayo, selfie-selfie. Dapat ready kayo, Dapat ready kayo. And this goes for everyone. For that matter. Kayo politiko, kung kayo general, kung sino man. You should be ready to run the country if you even think or desire to be somebody one day to leave a legacy. You better be ready to run the country. Hindi yung ikaw, Marcos, kung ano pinagsasabi mo, na isa pa, wala kang nagawa. Tapos baha pa tayo ng putya. Sa tingin ko, pinag-usapan ninyo, how to rob the country. Nagkamali. How to run the country is not, hindi dapat. How to rob the country. Yun yung pinag-usapan nyo. dapat sa inyo kulong. How to rob the country. Nakalanto ka kayo. Hindi nyo, 3 taon na Hindi naman yung haba ng listahan nyo. Haba ng listahan ninyo ilang billion to. 500 billion flood control project, 545 billion. Tapos nun, 250 billion Marlica Fund.
47 na na yun. Almost 800 billion na yun. Trillion na nga, Nang tokwa to. May PhilHealth ka pa. Meron pa mga illegal insertions noong 2025. Paano illegal insertions noong 2024, 2023? Trillion na kaagad. Dami nyo ninakaw. Unexplained. O paano? Tapos yung confidential fund mo na masyadong na-hurt yung feeling sa mga Pilipinong loyal sa iyo, Marcos pa rin. 4.5 billion na intelligence fund. Mantalang si Inday Sara, 125 billion na sa iyo galing yung pera. Dapat ikaw ang hinabol ng Congress. Sa totoo lang, mga kababayan, dapat hindi si Inday Sara ang hinabol, dapat si Marcos ang hinabol kasi sa kanya galing yung pera under the confidential fund of the President. Dapat yun, sasabihin lang ni Marcos Ako nagbigay niyan, inauthorize ko, pondo ko yun tapos, confidential nga talagang pinain. Kasi ang sama na intention nyo. Titirahin nyo talaga ang Pilipino. Kaya tama lang magalit ang Pilipino. Kasi PI kayo, politika na inatupag ninyo, hindi pagpapatakbo ng bansa. Politika. At kayong mga active at retired na mga sundalo, Diyos ko, kitang-kita yung ginawa nitong mga to. Tinarantado talaga ang Pilipino. And here you are now, active or retired. What are you gonna do about it? Okay, akala ninyo, masusustain kayo? Akala ninyo? Yung mga nanggugurgur, yung mga PI kayo, yung mga dito, mga troll PI kayo, matay din kayo. Babawian kayo, karma is universal, no? Lagot kayo sa langit. I'm invoking God's wrath on you. Walang niya kayo. So, yung isipin nyo, hindi tama yung ginagawa. Anong gagawin natin? Pababayaan natin. Hindi kaya kayong isustain. Bakit? Kasi yung retirement nyo galing sa budget. Pagka palubog na yung Pilipinas, ayan na 4,400. Hindi natin yung target. Ang layo, 4% versus 5.5. Panay utang. Hindi ma-explain yung utang. Yung perang nawala. Tapos ayan na naman, 2026 budget, 6.7 trillion ba? Uutangin na naman. Dadagdagan ng 2 trillion yung utang. So, sige, pagtanggol nyo si Bongbong. For all I care, because that is the kind of country you deserve. Kayong mga active, kayong mga retired na tulog sa pansitan because hindi kaya kayong isustain eventually. Babagsak ang ekonomiya at hindi nyo mapipigil pag kayang Mindanao at yung Visayas maghumiwalay. Kasi ayaw nilang madamay sa kagaguhan ninyong lahat. Ihiwalay yan. And what happens to Luzon? Susustain yung mga nyo? Yung inyong pensyon? Good luck! Yung mga pupunta sa Mindanao, sila masusustain ng pensyon. Sila. Pero kayong nasa Luzon, na Marcos, pinakamagaling na presidente. Sige, maniwala kayo sa sarili ninyong uto-uto. Sa sarili ninyong kasinungalingan, sa sarili ninyong storyline, sa inyong narrative. Maniwala kayo, bolayin ninyo yung sarili ninyo. Kasi the moment Mindanao and Visayas secedes, wala na kayo magagawa. Hindi na maibabalik yun. May nagsabi sa akin, hindi mangyayari yan Mindanao. Secede. Sabi ko, ha? Ganong kababaw ang paniniwala ninyo? Hindi magsesisid ang Mindanao? Hindi, sa tingin nyo, hindi ganong kalalakas ang loob ng mga tao doon? Yun ang sabi sa akin. Sabi ko, makipagpustahan pa Excuse me. May pustahan pa May pustahan pa. Tapos may nagtanong sa akin din, sino sa mga mista mo, sino sa mga mista ko, ang mapagkakatiwalaan, kung sakaling umikot ang gulong, sino ang pwedeng ilagay sa pwesto? Sabi ko, ha?
Ewan ko eh. Ewan ko. Kasi yung mga mista ko, hindi ko maintindihan eh. Nananahimik eh. Enjoying. Pag-golf-golf. Ganun. Nag-enjoy sa pension nila eh. Ewan ko. Ang tanong, sino yung nagtanong sa akin? Oh, secret. Sino, sino ang nire-recommenda mong mga mista mo? Ah, secret. parang iikot na yung gulong ano. Sabi, ako naman, sabihin ko, wag yan. meron pang isang upper class eh, na nagsabi sa akin eh. Alam mo, Iking, no? May okay sana yung sinasabi mo eh. Kaya nga lang eh, masyado kang identify sa Duterte. Uy, bakit man, sir? Sayang ganun. Bakit? Anong masama doon constitutional nga eh. Kasalanan ba natin si Inday Sara yung maging ano dyan, successor? Kahit nga si Vice Ganda yan di siya yung paglalaban natin. Kasi sa constitution eh. Hindi mo pwedeng basta-basta baguhin yung mandate ng tao. Alam mo, Iking, sabi ng upper class, lahat tayo gumawa. Lahat tayo nakinabang. Sabi ko, sir, putak ina, wag mo kayo dami sa inyong kagaguhan. sorry. Sir, putang ina, wag niyo kayo dami sa inyo. Kayo nakinabang, ako hindi. Na isang kusing, wala akong ninako sa gobyerno. Na isang kusing, hindi ako nakinabang dyan. Kung meron man akong allowance dati, binibigay ko pa sa mga sundalo. Alam na mga sundalo yan. Pero yung mga conversion na yan, wala ko pinatulan dyan. Yung mga pera-pera na mga ghost project, wala ako dyan. Malinis ako. Kaya, kayong mga nasa serbisyo at kayong mga retired, na gumawa ng pera, marami dyan, gumawa ng pera, kaya di kayo makatayo ngayon eh. Kaya di kayo anti-corruption ngayon eh. Kasi corrupt din kayo eh. Yun yung problema eh. Tapos nagmamalinis kayo. Tapos sasabihin nyo, madumi kami. Kami yung may problema. May problema ako. Kahit saan kayo lupalop magtanong. Kahit saan accounting kayo magtanong. O COA, whatever. Malinis ako, mga animal. Wala akong kaso. Nagranto ko. Kasi pagka may nakikita akong mali, umaalis na ako. O kaya sinisit ako. Ay, nako. Dadamay nyo pa ako sa enjoyment ninyo. Hindi ako nag-enjoy. Unexplained poverty nga ako ngayon eh. Kayo nga, gaganda na sasakyan nyo. Ako wala sasakyan eh. Kaya nga, talaga. Nagko-commute lang ako, mga kababayan. Itong mga taon to. Ay. Ano pa ba yung gusto ko sabihin? So, ang laki ng problema ng Pilipinas. So, dahil sa mga rally na yan, anong gagawin natin? Wala na. Anong gagawin? Anong gagawin natin? Lahat ng problema ngayon, ginawa ni Marcos. Siya yung presidente. Marcos, BBM, hindi ka pwedeng maghugas ng kamay. Ginusto mo ang maging presidente, tumakbo ka. And for that matter, sino man dito ang tatakbo ng presidente o maging presidente ng Pilipinas? Inday Sara, kayo mga Senator Marcoleta, si Magalong, si Isko, pwede, si Bico Soto, one time, Barsaga, one time, Bongo, Bato, Risa Ontiveros, kung manalo sila. Sino pa? Lahat ng pwedeng tumakbo. If you do want to become the President of the Republic, what goes with the title of being President of the Republic is the immense responsibility to run this country. Immense, meaning you bring with you the lives of 120 million Filipinos. Here in country and abroad. Ikaw ang may karga nun. That's what makes Duterte a better president than all of the rest because appreciated ng Duterte, digong, yung responsibilidad ng pagiging presidente. Naramdaman ng mga Pilipino noon. Naramdaman.
yung pagmamahal ng isang presidente. Pwedeng sabihin, para sa iba, naramdaman kay Marcos Sr. noon, noong umpisa, yung infrastruktura, pero hindi pagmamahal eh. Di ba? Pang-aabuso. Naramdaman yung gastos para sa mga kababayan. Pero iba yung maramdaman mo yung pagmamahal ng isang pangulo. Kaya ganun na lang karami ang sumusuporta kay Digong kahit 80 anyos na, kahit tinapon sa ICC. Gusto pa siyang patakbuhin, gusto pa siyang kung pwede nga lang lagyan mo ng ng tukod-tukod basta umandar pa yung utak presidente pa rin. Ganun ka si Duterte. At kahit hindi na siya yung anak na lang niya, si Sara, si Pulong at saka sino hindi ko nasabi, Baste, no? Dahil sa tatay, may naipundar yung tatay na pangalan. Kaya mahal na mahal sila ng mga tao kasi nakita ng tao yung pagmamahal na yun. At ngayon nagiging visible yun doon pa lang kay Inday. Because in her position as sa OBP, kikita yung tulong. Nakikita. Pati yung kay Baste, nakikita. Pati yung kay Pulong, nakikita. Kay Marcos, nakikita. That's why, swerte mo sana, Marcos. Ikaw ay anak ng isang presidente na magaling. Matalino, war hero, war veteran. Visionary. You wasted it. You wasted it. Hamak mas magaling yung tatay mo kay Digong Duterte. No? Intellectually. Sabi nga ni Duterte, senior, si Duterte, pasang-awa ko lahat. School bukol ako ganun. Pero si Marcos, putya, siya number 1, top notcher sa bar exams. Nakakulong pa siya noon, nung kinuha niya. When I mean, yung dinipensa niya yung sarili niya sa kaso. Kaya kikita niyo this guy, si Marcos, was a visionary. Talon-talon niya si Duterte. Pero lumamang si Duterte sa karakter. So, anong takeaway dyan? You do not need so much wisdom, so much talent sa pagiging presidente. What you need is character. So, kung titignan niyo mga kababayan, lahat ng mga kakandidato dyan na presidente at vice president, tignan niyo yung character. Very important. Matalino nga, mayabang naman. Matalino nga, wala namang alam wala sa puso yung sa taong bayan. Makita mo, tingnan niyo yung nangyari doon kay Magalong. Okay na sana Pero yung mga hindi inaasahan na nakukunan, sira si Sir doon, sira si si Mayor Magalong doon. Sorry sir pero kasi idol ka no, ng mga P-Mayor, idol ka. Maraming mga P-Mayor tataya para sa iyo. Kung kunyaring hindi Duterte, hindi Marcos, ikaw yung alternative At yung military susupport sa iyo. Pero sira ka dun Kausap mo yung tao, harap-harap mo. Tatalikuran mo. Yun yung nakita ron. And these things, it's character. Pagkakaharap ka, walang camera. Yun yung character, yung normal mo. Hindi na kailangan na ayan na, may camera. Okay, tawa tayo. Okay ka, galing. Ganun. Peke, hipokrito ang dating. Pero yung nakita doon sa video na yon, nakausap ka ng tao Nagtanong ka ikaw kumausap doon sa tao, tinanong mo. Sabay iiwanan mo.
nung nasabi lang ng panahon ni Marcos inipit-ipit na yung pondo para dun sa flood control. Sabay talikod, what are you trying to prove? Hindi ba magandang sabihin, ganun ba? Bakit nung panahon ba nung kay FRRD okay yung pondo? Kailan natigil yung pondo? Ganito, ganyan, ganyan. Let the people. Kaya kayo nandyan mag-imbestiga kayo in the first place Pero hindi Nung nadinig mo na inipit-ipit ng Marcos, parang nag-conclude ka na, sir, na na maka Duterte ito, sabay talikod, and then biglang pigil ka, oops, thank you. Pangit. Pangit. You don't just leave a person there. Anong comment ngayon? Mayor ka palang, ganyan ka na. Paano kung naging presidente ka? See? Sira ka doon. Now, ang takeaway is talagang, mga kababayan, not because na upper class ko, kasama ko sa honor committee, mayor ko sa Baguio. Kasama ko yan. And then, actually, he's an alternative compared to, kunyari kay Inday Sara, hindi pwede si Inday Sara, ayaw niya. He's the alternative. And then, Marcoleta, I'm choosing between the two. And kunyari si Inday Sara, ang umupo, at tinanong ako, madam, madam, si ini-mini, mini mo, magalong Marcoleta. Tapos biglang, ako na lang. ako na lang. Gusto, kidding aside, I was thinking of ganun ako mag-isip. Na I'm already thinking of Inday Sara being the president, and then she will be having this advisory council or revolutionary council, and then I'm thinking na if I find myself na kunyari tinanong ako, kunyari hindi ako kasama doon kunyari, pero at least kung tinanong ako, ano palagay mo, Iking? O Dado, ano palagay mo? Na kailangan magkaroon ka ng vice president Just in case may mangyari sa'yo, na kailangan meron ka spare tire. Appointment na lang. Appoint. Because it's a revolutionary government. You appoint. So, yun. Maghanap ka kung sino gusto mong vice president. Pwede pa nga si Barsaga pero bata pa, hindi pa kaya nung edad, di ba? So, nandyan yung si Magalong o kaya si Marcoleta or someone else. So, si Bongo, si Bato, someone else. Somebody who you will trust, that will, honest to goodness, will pursue yung yung program mo. Make it happen. Hindi yung kukontrahin ka. And then pagdating sa 2028, ginawa ka lang stepping stone, and then kukontrahin ka, tatakbo laban sa'yo. Mahirap yung ganon.